Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala na! Wala ka ng karapatan! Dahil nang umalis ka sa pamamahay na ito, para mo na rin tinalikuran ang lahat ng iyong karapatan! Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Pearly! Buksan mo itong pinto! Ano ba? Sabi na buksan mo itong pinto! Lumabas ka at mag-usap tayo! Pearly, ano ba? Gusto mo bang usakin ko ito? Pearly! Pearly! Walang hiya ka! Huwag mong ubusin ang pasensya ko! Ate Carla? Bakit ate? Anong problema? Huwag ka nang makialam! Teka muna. Ano ba talagang nangyayari? Sabi na huwag kang makialam! Lumabas ka na, Pearly! Hayop ka! Malapit na ako mapikon! Teka sandali. Huminahon ka. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Isa ka pa, Jason! Kaya lalong umiinit ang ulo ko! Hindi ka ba marunong umintindi? Ilang beses ko bang sasabihin huwag kang makialam? Pwede bang di ako makialam? Nagkakagulo na rito at hindi ko alam ang dahilan. Karapatan kong malaman kung anong nangyayari. Okay! Sige! Nagmamagaling ka rin lang eh. Kaya ikaw ang magbukas itong pinto. Tadyakan mo! Matibay ang pintong yan. Kaya hindi yan mabubuksan kahit ilang beses pang tadyakan. Ah, ganon! Tignan ko lang kung hanggang saan ang tibay niyan! Oh, saan ka pupunta? Bakit ba gano'n na lang ang galit ni Ate Carla? Kakausapin ko na lang si Ate Pearly. Ate Pearly? Ate Pearly? Naririnig mo ba ako? Oo. Asan na si ate? Pumunta sa likod ng bahay. Buksan mo itong pinto. Ano bang nangyayari? Bakit nagagalit sa'yo si ate? Huwag ka na makialam. At baka pati ikaw madamay. Pero bakit nga? Anong problema? Huwag mo nang alamin. Dahil wala kang may tutulong. Bakit kasi umiiwas ka sa kanya?
Usap kayo ng mahinahon para maayos ang gulo. Paano ko siya kakausapin ng mahinahon kung lagi siya naka-beast mode? Pero lalo mo lang siyang ginagalit kung hindi mo siya kaharapin. Problema ko na to. Kaya pwede ba hayaan mo na ako? Naku! Andiyan na si ate! May dalang palakol! Ate, wag! Ano wag? Umalis ka yan sa harap ng pinto! Sandali lang, ate! Kalma ka lang! Umalis ka sa biryan! At kung hindi ka hahatawin ko, tabi! Ate, tama na! Bitiwan mo ko! Ate, Sabi ate! na bitiwan mo ko, ano ba? Ate! Ang kulit mo kasi! Okay! Bahala ka kung ayaw mo magpaawat! Sige! Wasakin mo ang pinto! Wawasakin ko talaga ito! Sige! Natawin mo pa! Ate! Bubuksan mo na yung pinto! Sige! Buksan mo na! Walang hiya ka! Buksan mo rin pala! Pinagod mo pa ako! O ngayon, sabihin mo! Totoo bang sinumbong sa akin ni Harold? Ate! Tinatanong kita! Kaya sumagot ka! Buntis ka ba? Ate! Huwag mo ako iiyakan! Dahil hindi ako mo antik sa kadramahan mo! Tama na yan! Ano ba? Sagutin mo na lang ang tinatanong ko! Magsalita ka! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lecheng buhay ito! Ano ba? Nangalngal ka na lang ba? Malapit na ako mapikon sa'yo, maldita ka! Magsalita ka kasi ng mahinahon. Huwag daanin sa galit. At sinong hindi magagalit? Para ako nakikipag-usap sa bato! Bato rin kasi ang puso mo. Dinadaan mo sa dahas. Hayop ka, Jason. Namumuro ka na rin sa akin. Gusto mo bang ikaw ang unang masaktan? Matagal na, ate. Matagal mo nang sinasaktan ang aming damdamin. Kaya lubos-lubusin mo na ang iyong kalupitan. Ano pang hinihintay mo? Sige, saktan mo ako. O bakit ka natigilan? Hanggang salita ka lang pala eh. Ayan! Pinagbigyan na kita! O ano? Masarap ba? Gusto mo parang isa? Ate, tama na! Huwag mo siya idamay sa galit mo sa akin! Marunong ka palang magsalita! Kanina pa kita tinatanong! Bakit hinintay mo pa ako? Buntis ako! Ano? Masaya ka na ba? Masaya ka na! Walang iya ka talaga! Sige! Gulpin mo ako! At kung gusto mo, patayin mo na ako! Kang mapapatay kita! Napakalaki ng hirap at sakripisyo ko sa'yo! Tapos kahihiyan ang ikaganti mo! Nakakutang na loob! Kaya lumayas ka! Lumayas ka na sa pamamahay na ito! Ate! Hindi! Ako mismo ang magtatapon sa'yo sa basurahan dapat mong kalagyan! Layas! Asan na si Perly? At bakit may mga uka itong pintuan ng kanyang kwarto? Ha? Sarili kasi kayong mundo. Kaya wala kayong alam sa mga nangyayari rito. Bakit? Ano ba nangyari? Huwag niyo nang alamin. Dahil wala naman kayong pakialam. Sarili lang ninyo iniintindi nyo. Ano? Di nga kayo nakakatulong eh. Pabigat pa kayo. Hoy,
Daan-daan ka ng pagsasalita. Gusto mo bang laslasin ko dila mo? Ang lalamunan ninyong masarap laslasin. Ano? Dahil wala kayong naatupag kundi ang mag-inom at magsugal. Wala kayong kwenta. Dahil inutil kayo. Wala na nga kayong silbi. Sakit pa ng ulong ibinibigay ninyo. Sumusobra ka na. Hindi porket ikaw ang nagpapalamon sa akin, pwede mo na akong bastusin. Ama mo pa rin ako. Kaya matuto kang rumispeto. Oo, Tay! May natitira pa akong konting respeto. Kaya huwag niyo kong sasagarin. Ano? Dahil pag naubos ang pasensya ko, papatulang ko na kayo! Aba? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige. Dito ka muna pansamantala. Lilipas din ang galit ng kapatid mo. Pinalayas na po ako ni ate. Kaya hindi na po ako babalik sa amin. Naku, huwag ka namang ganyan. Alam ko, malaki ang iyong hinanakit kay Carla. Pero sana naman maunawaan mo siya. Para rin sa kapakanan ninyo ang kanyang ginagawa. Alam ko po yun, tita. Pero nasasakal na po kami ni Jason. Kaya nagre-rebelde ka. Sa palagay mo ba tama ang ginawa mo? Nakabuti ba yun sa'yo? Siya nga pala. Nasa na si Ivan? Ano ngayon ang plano ninyo? Alam naman po ninyo ang sitwasyon namin. Pareho lang po kami estudyante, kaya bahala na po. Aba nako, hindi po pwede ang bahala na. Pinasok ninyo ang sigalot na ito, kaya dapat ninyo itong panindigan. Kung alam lang po ninyo, Tita Elvie, kung gaano kakomplikado ang sitwasyon namin. Masigit pa po yun sa inyong inakala. Anong ibig mong sabihin? Meron ba akong dapat malaman? Mabuti na lang at shield bath soap ang ginamit ko sa pagligo. Kahit paano guminahaw ang pakiramdam ko. Pero hindi pa rin ako mapalagay dahil hindi ko makontak si Ivan. Susubukan ko uli siyang tawagan. Laging unattended ang cellphone niya. Ano na kayang nangyari sa kanya? Sino kaya itong tumatawag? Numero lang ang rumihistro dito sa cellphone ko. Hello? Hello, Pearly. Ivan? Ikaw ba yan? Kumusta ka na? Okay lang ako. Ikaw, kamusta ka na? Alam na ba ni At Carla? Oo. Nagkasagutan nga kami. Kaya umalis ako ng bahay. Narito ko kina Tita Elvie. Ganun ba? O sige, pupuntahan kita riyan. Kaso hindi ko lang alam kung kailan. Teka muna. Nasaan ka ba? At bakit ibang numero ang gamit mo? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong alalahanin. I can take care of myself. Basta ito ang lagi mong tatandaan. Mahal kita. At kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. O sige na. Nakigamit lang ako ng cellphone. Take care. I love you. I love you too. Mag-iingat ka. Akala ko ba nasusubaybayan mo ang kilos ni Pearly? Bakit nagkaganon?
Wala palang silbi ang pagiging school administrator mo. Yun lang mga nangyayari sa school campus ang alam ko. Hindi ko na alam ang ginagawa nila sa labas. At isa pa, hindi ako nagkulang ng paalala sa kapatid mo. Pati na rin kay Ivan. Ganun talaga kabataan ngayon masyado mapusok. Hindi rin ako nagkulang, Harold. Alam mo ang sakripisyo ko? May kasalanan ka rin naman dahil masyado ka naging mahigpit. Dapat kasi dinaan mo sa diplomasya. Kita mo naman, napaamin ko si Ivan. Teka muna. Nasaan ba siya? 3 araw na siyang hindi pumapasok. Siguro natakot siya. Dapat lang na matakot siya sa akin. Dahil mapapatay ko siya sa oras na mag-cruise ang landas namin. Masyado nang malakas ang ulan. Oo nga. Minto muna tayo sa isang tabi. Tama ka. May nakita na ako. Hotel ito ah. Bakit dito tayo minto? O bakit? May problema ba? Sumang-ayon kaya si Carla sa gustong mangyari ng kanyang katipan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ng inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, Olive Madrideos, Lester Liwanag, Lloyd Cruz, Susan Robles, at si Vilma Borromeo sa papel na Carla. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwam. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Wala na! Wala ka ng karapatan! Dahil nang umalis ka sa pamamahay na ito, para mo na rin tinalikuran ang lahat ng iyong karapatan! Hindi mo na maaaring muli pang isobo ang iyong iniluwa! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako
Ang bukas, isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniliwang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang bukas. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Dahil wala akong masamang pinapalak. At anong gagawin natin sa loob ng motel? Magja-jack and poy? Nakikita mo naman, di ba? Malakas ang ulan. At matatagalan bago minto yan. Dahil madilim ang langit. Kaya tiyak, baha ang kasunod. Kesa naman dito tayo tumambay sa kotse. Dito na lang tayo sa loob ng motel. Nakasisiguro ka bang tatambay lang tayo ron? At wala nang ibang mangyayari? Ano ngayon ang problema? Pakakasala naman kita. Harold, ilang beses ko bang sasabihin hindi ako mag-aasawa hanggat hindi nakakatapos ng pag-aaral si Jason? 3 semester na lang. Hindi mo ba magagawang maghintay? Sabi ko naman sa'yo, Carla. Ako na bahala sa pag-aaral niya. Kahit pa nga 10 ang kapatid mo, kaya ko silang pag-aralin. Paulit-ulit na lamang ba natin itong pagtatalunan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong ayokong umasa sa iba? Kung ganon, ibang taong turing mo sa akin. Of course not. Obligasyon ko yun, Harold. Kaya ako ang dapat na tumupad sa aking tungkulin. Bakit ba hindi mo maunawaan yun? Okay, fine. You will again. Lagi namang ikaw ang panalo eh. Kaya kapag naging mag-asawa na tayo, malamang under desaya ko. Desidido ka na ba kay Carla? Wala ka bang balak na maghanap ng ibang babae? Mamahal ko si Carla. Siya lang at wala nang iba. Oh, kaya pala kung sino-sino naging babae mo. Noon pa yon, Ma. Tapos na akong maglaro. Pagod na ako. Kaya gusto ko lang maging seryoso. Pero sigurado ka bang seryoso siya sa'yo? Magagawa ka ba niya suportahan at tulungan mangampanya sa darating na eleksyon? Walang hilig sa politika si Carla. Yun ang hindi ko gusto sa kanya eh. Pero baka dumating ang panahon siya pa mismo ang kumontra sa mga plano mo. Ma, napag-usapan na namin ang bagay na yan. Hindi raw niya pakikialaman ang aking ambisyon. Dalawang buwan na ang nakakalipas. Wala ka talagang balak makipag-ayos kay Perly? Wala na akong pakialam sa kanya. Buntot niya, hila niya. Kapatid mo pa rin siya. At habang buhay nang magkadugtong ang inyong dugo at laman. Siya mismong pumutol sa pising nag-uugnay at nagdudugtong sa amin. Sigurado kang hindi ikaw ang pumutol ng inyong ugnayan? Auntie, siya ang kusang lumayo at humiwalay sa akin. Pero kung kusa rin siyang babalik, tatanggapin mo pa rin ba siya? Hindi ako Diyos, Auntie.
Kaya hindi ko rin kayang gawin ang isang bagay na imposible. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tatay Roman, naligaw po kayo. Ba, hindi ako naligaw. Dito talaga sadya ko. Mukhang kokotongan nyo na naman ako Oh, ko naman, sakit mo magsalita. Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin nasasanay? Hindi naman kotong yung barya lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Wala akong problema sa akin yun. Kahit araw-araw, puntahan ninyo ako. Oh, yun pala eh. Aawain lang naman ako ni Carla eh. Kapag nalaman niyang binibigyan ko kayo ng pang-inom at pang-tong eats. Oh, hindi ka naman siraulo para isumbong ang sarili mo, no? Ang kaso ho, kayo ang lagi nagpapahamak sa akin. Ba? Lalo na kapag nasayaran ng alak yung lalamunan nyo. Kung gaano kadulas ang bulsa ko, ganun din kadulas ang dila ninyo. Malaki na puhunan ko kay Carla. Di bale, lalarga ako ng lalarga. Hanggang umabot sa puntong hindi niya ako mababayaran. Para sa ganun, hindi na siya makatatanggi sa aking paniningil. Harold, hindi ko tatanggihan ang iniaalok mo dahil kailangan namin yan. Lalong-lalo na si Perly. Pero siguradong magagalit sa akin si Carla kapag nalaman niya ito. Malalaman lang ho niya kapag mayroong nagsabi sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sarado ang bibig ko. Mabuti naman ho kung ganun. Basta, anumang oras na kailangan niyo ng tulong, huwag ho kayong mag-atubiling magsabi sa akin. Tutulungan ko na po kayong maglaba. Ay, wag na. Baka makunan ka pa eh. Kaya ko na ito. Pero ang dami po niyang labada ninyo. At ang dudumi pa. Sanay na ako dahil itong hanap buhay ko. At isa pa, Pride Bar ang gamit kong sabon kaya siguradong magiging malinis at mabango ang mga lalaban ko. Kung matutulungan ko lang sana kayo, di pwede kayong magdagdag ng labada. Ay, naku, hindi na kailangan. Kahit paano, sapat naman sa pang-araw-araw na gastos ang kinikita ko. Hindi naman po ako makapapayag na habang buhay na umasa sa inyo. Lalo-lalo na po kapag nanganak na ako. Huwag mong alalahanin yon dahil tutulungan tayo ni Harold. Sa katunayan, nga nag-abot siya ng 20 mil kanina. Bakit ninyo tinanggap? Ay, para yung sa pagpapacheck up mo at sa panganganak mo. Mabuti na yung may hawak tayong pondo. Lalo lang pong magagalit si Ate Carla kapag nalaman niya yun. Bakit naman natin sasabihin sa kanya? Syempre, hindi. Alam ko, gusto mong tumayo sa sarili mong paa. Pero hindi mo pa kakayanin, Perly. Kaya isa-isang tabi mo muna ang iyong pride, alang-alang sa iyong anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ngayon ka lang ulit tumawag? Pasensya ka na. Busy kasi ako eh. Nangako ka rin sa akin na pupuntahan mo ko rito. Busy nga ako sa paghahanap ng trabaho. Oh, may nakita ka ba naman? Oo,
Pero sa Bicol pa eh. Ano? Ang layo kaya nun? Bakit doon pa? Naroon kasi ang project ng pinsan kong engineer. At ano magiging trabaho mo ron? Construction worker? Mahirap na trabaho yun. Oo, sa construction nga. Pero hindi ako kasama sa labor dahil timekeeper ang magiging trabaho ko. At sa makalawa na ako mag-uumpisa kaya bukas ng madaling araw ang luwas ko. Ibig mong sabihin, hindi mo na ako madadalaw dito. Ganun na nga. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakaipon ako, pupuntahan kita agad dyan. Sinabi mo yan, ha? Aasahan ko yan. Hihintayin kita. Ang bilis ng panahon, tita. Manganganak na po ako sa isang buwan. Oo nga. Pero paano yan? Ang sabi ng OB-GYN mo, masisisaryan ka daw. Okay lang po. Darating naman po si Ivan. Sigurado ka ba? Ni minsan nga hindi ko man lang nakita kahit ang anino niya. Regular naman po ang communication namin. At regular din po nagpapadala siya. Sa katunayan, 10,000 na po ang naipadala niya. Nako, kulang yon, Perly. Bahala na po. Ang sabi po kasi ni Ivan, gagawa niya ng paraan. Babae, Pearly. Babae ang anak mo. Ano? Ginagawa mo rito? Tinawagan ako ni Tita Elfie. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Taas ng pride mo. Magkapatid nga kayo ni Carla. Huwag mong sabihin yan. Dahil kinalimutan ko na magkapatid kami. Kaya hindi ako tatanggap ng anumang tulong na manggagaling sa'yo. Mapanindigan nga kaya ni Pearly ang binitiwan niyang salita? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ng inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap: Chiquit Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lester Liwanag, Olive Madrideos, Lloyd Cruz, Susan Robles, at si Vilma Borromeo bilang Carla. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi mo na maaaring muli pang isubok ang iyong iniluwag. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Wala na! Wala ka ng karapatan!
Dahil nang umalis ka sa pamamahay na ito, para mo na rin tinalikuran ang lahat ng iyong karapatan. Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Pasensya ka na kung tinawagan ko si Harold. Iniisip ko lang naman ang kalagayan ninyong mag-ina. May pera pa naman tayong hawak mula roon sa una niyang binigay. At meron din pong naipadala si Ivan. Pero kulang pa rin yun dahil aabuti ng mahigit na 30,000 ang bill natin dito sa ospital. At 30,000 din mismo ang idineposito ni Harold dun sa accounting. Ibinigay niya sa akin ang resibo. Humingi na kayo ng tulong kahit kanino. Huwag lang kay Kuya Harold at Ate Carla. Hanggang ngayon ba naman, nagkikimkim ka pa rin ang sama ng loob sa kapatid mo? The feeling is mutual, tita. Kung ayaw na sa akin ni ate, ayoko na rin sa kanya. Sa kabila ng mga pangyayari, magkapatid pa rin kayo at hindi na mababago yun kahit pa ilang beses mong baliktarin ang mundo. Tama na po. Huwag na po tayo magtalo. Basta, ito na ang huling tulong na tatanggapin ko mula sa kanya. Kung may galit ka sa kapatid mo, hindi mo na dapat idamay si Harold. Pareho lang si Ate Carla at si Kuya Harold. At ayoko madagdagan ang utang na loob ko sa kanila. Dahil madadagdagan din ang isusumbat sa akin ni ate. Hindi na ba talaga kayo magkakasundo? Hanggang kailan ninyo patitigasin ang inyong mga puso? Hanggang kailan ninyo titikisin ang isa't isa? May hihingin sana ako sa iyong pabor. Hiram sana ako para sa tuition ni Jason. Ano ka ba, Carla? Nakalimutan mo na bang kami may-ari ng eskwelang pinapasukan ng kapatid mo? Ginagawa ko na nga siyang eskolar, ikaw lang tumatanggi. Binigyan mo na kami ng 50% discount. Tama na yun. Ibang klase ka talaga. Pero okay lang. Dahil isa yon sa mga nagustuhan ko sa'yo. Meron kang prinsipyo at paninindigan. Pero sana naman, ibaba mo ng konti ang pride mo. Masyado kasing mataas eh.
Okay lang sana kung pride bar o pride powder. At least, merong pakinabang. Hindi mataas ang pride ko. Gusto ko lang maging independent. Okay, sinabi mo eh. Siya nga pala, nanganak na si Pearlie. Paano mo nalaman? Tinawagan ako ni Tita Elvie. Cesarean. Kaya ako nagbayad ng hospital bill. Ano? Bakit mo ginawa yun? Kung yun nga ang tatay mong sugarol at lasenggo, tinutulungan ko. Yun pa kayang kapatid mong nasa ospital. Yan ang isang bagay na ayoko sa'yo. Kinukonsinti mo si Itay sa kanyang mga bisyo? Oo, maliit na bagay lang sa akin yun. Oo, kasi marami kang pera, kaya maliit na bagay lang yun sa'yo. Pero malaking sakit ng ulo ang idinudulot nun sa akin. Kaya pwede ba? Ihinto mo na pagbibigay mo ng pera kay Itay. Lalong-lalo na sa suwail kong kapatid. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Graduating student ka na, Jason. Kaya wag na wag mong gagayahin ang kapatid mo. Nakikita mo naman, di ba? Simulat sa pool, above average na ang mga grades ko. Ganyan-ganyan din ang ate Pearlie mo. Isang semester na lang, saka pa siya nagloko. Kaya tapatin mo ko. May girlfriend ka na ba? May ambisyon ako, ate. At madali lang ang babae kapag successful na ako. Very good. Mabuti kung ganun. Aasahan ko ang mga sinabi mo. So don't disappoint me. Siya nga pala. Alam mo bang nanganak na si ate Pearlie? Pwede ko ba siyang dalawin? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Malinaw ang usapan natin, hindi ba? Hindi mo siya kakausapin hanggat nasa poder kita. Pero namimiss ko na siya. Kayo lang naman ang merong away. Kaya wag niyo na akong idamay. Hindi kita pinipigilan. Sige, kung nasa kanyang simpatya mo, edi sige. Magsama kayong dalawa. Ikaw na nga ang pinili ko, di ba? O, yun naman pala eh. Kaya dapat nasa akin ang loyalty mo. Ako ang dapat na masunod. Harold. Tuloy bang pagkandidato mo sa isang taon? Siyempre naman oh. Sa katunayan, noon pa man naghahanda na ako. Baka naman pwede mo akong isama. Gusto ko kasi muling kumandidato eh. Magkapartido naman kayo ng ninong mong mayor, di ba? Sasakay na lang ako sa partido nyo. Tatay Roman, katatapos lang po ng barangay election at natalo kayo. Kaya 3 taon pa bago kayo pwedeng kumandidato. Oo nga pala, nakalimutan ko. Pero kapag naging konsehal ka, huwag mo kakalimutan ha. Dapat magkaroon ng increase ang aking alawas, ha? Pasensya na po, Tatay Roman. Pinagbawalan na ako ng anak ninyo eh. Ha? Kaya nga isinama ko kayo rito sa beer house. Dahil ito na lang ang magagawa kong pabor. Ganun ba? Ano kaya kung samahan mo na rin ako sa casino? Naku, wala po akong hilig sa sugal. Sige, kung ayaw mong sugal, edi babae na lang. Narito na tayo eh, kaya lubos-lubusin na natin ang pag-enjoy.
Magkano ba kinikita mo bilang supervisor ng inyong pabrika? Bakit mo na itanong? Mag-resign ka na. Ikaw na lang ang pumalit sa akin bilang administrator doon sa eskwelahan namin. Hindi ko na maasikaso eh. Dahil magiging busy ako sa political career ko. Desidido ka na ba talaga? Hindi ka na ba pwedeng pigilan? Kala ko ba hindi mo ako pakikialaman? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Paano kung matulad ka sa papa mong ex-mayor? Harold, ayoko maging balo-balang araw. Hindi politika ang dahilan kung bakit na-ambush si Papa. Mga negosyanteng hindi niya nabigyan ng pabor ang nagpatumpa sa kanya. Ganun na rin yun. Kaya nga ayoko sa politika, di ba? Dahil politika ang sumira sa pagkatao ni Itay. Matinong tao siya. Pero nung maging barangay chairman siya at napabarkada sa mga balasubas na politiko, naging balasubas na rin siya. Kaya nga siya natalo nitong nakarang eleksyon eh. Dahil sira na ang kanyang pangalan. Nasira ang tatay mo dahil nagpadala siya sa maruming sistema. Pero ibahin mo ko, Carla. Sige, bahala ka. Hindi ako hahadlang sa iyong ambisyon. Pero wag mong asahang susuportahan kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tita Elvie, aalis po muna ako. May bibilin lang po ako sa grocery. Pwede po bang kayo muna magbantay kay baby? Oo. Nasaan ba siya? Natutulog po sa kwarto. Siya, sige. Ako na ang bahala sa kanya. Alis na po ako. Mag-iingat ka. Bakit ngayon ka lang nagawi rito? Matagal ka nang hinihintay ni Pearlie. Pasensya na po. Busy po kasi ako tapos nasa Bicol pa po ang trabaho ko. Teka po, nasaan na po si Pearlie? Nagpunta ng grocery. Kaalis lang. Kasama po si baby? Hindi. Naroon sa kwarto ang anak mo. Gusto mo ba makita? Siyempre naman po. Sabik na nga po ako sa kanya. Ate Pearlie, mabuti naman nagawi ka rito. Miss na kita. Kaya pala hindi mo ko dinalaw kahit minsan. Pasensya ka na. Pinagbawalan kasi ako ni ate. Sabi ko na nga ba eh. Grabe talaga si Ate Carla. Bakit ka pala nagpunta rito? Dahil nga gusto kita makita. O ano, kumusta ka na ba? Ayos lang. Nakapagtitiis pa sa piling na masungit na kapatid at pasaway na tatay. Hindi pa rin ba nagbabago si Itay? Tulid pa rin ng dati. Aalis ng umaga, pabalik ng lasing sa gabi. Si ate, kumusta na? Hayon, para pa rin si Hitler. At mas lalo pa siyang humigpit. Lahat ng kilos ko, denumero. Kung minsan nga, naiisip ko na rin kumawala sa kanyang poder. Huwag Jason ha. Konting panahon na lang at gagraduate ka na. Kaya wag mo kong gagayahin. Anong ginagawa mo dito? Ate Carla? Sinong nagpapasok sa'yo rito? Hindi ka na welcome sa pamamahay na ito! Ano ang kahihinatnan ng pagtatagpong yun ni na Carla at Pearlie? Hindi na nga ba maaayos pa ang kanilang siganot? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala,
Ang mga nagsiganap ay sina Chiquit Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lester Liwanag, Olive Madrideos, Lloyd Cruz, Susan Robles, at si Vilma Borromeo bilang Carla. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa. Dito pa rin, sa ating natatanging tunan, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala na! Wala ka ng karapatan! Dahil nang umalis ka sa pamamahay na ito, para mo na rin tinalikuran ang lahat ng iyong karapatan! Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa. Dito pa rin sa ating natatanging duna, may pangako ang bukas. Umalis ka na, Pearlie, habang nakakapagpigil pa ako. Hindi ikaw ang pinuntahan ko, kundi si Jason. Wala akong pakialam! Kaya umalis ka na! Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa'yo. Yun na nga eh! Kung ayaw mo ng away, umalis ka na at huwag ka na muling babalik pa! Hindi kita pipilitin kung ayaw mo magkaayos tayo. Pero wag mo ko pagbawalang makita at makausap si Jason. At sino ka para mag-demand sa akin ng ganyan? Pareho lang nating kapatid si Jason, kaya pareho rin ang ating karapatan. Wala na!
Wala ka ng karapatan! Dahil nang umalis ka sa pamamahay na ito, para mo na rin tinalikuran ang lahat ng iyong karapatan! Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa! Hindi ako umalis! Pareho na rin yun! Pinalayas mo ako! Pinalayas kita dahil hindi ka nakarapat-dapat na manatili sa pamamahay na ito! Kaya huwag mo nang hintayin ipagtabuyang pa kita! Salamat naman. At nagpakita ka rin sa akin. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Pero wag kang mag-alala. Dahil next week ay sa Cavite naman ang sunod naming project. Kaya mapapadalas na ang pagdalaw ko sa'yo. Tutuparin ko na ang aking mga pangako. Hindi kita iiwan sa gitna ng laban. Mukhang kailangan na talaga natin lumaban. Nagkita kami ni ate kanina. At halos ipagtabuyan niya ako. Kung alam ko lang na hindi natin maiiwasan ng gera, di sana hindi na tayo naging duwag. Dapat pala sana noon pa'y lumaban na tayo. Bakit? Sa palagay mo ba, kaya na talaga natin lumaban? Nasa gitna na tayo ng digmaan at hindi na tayo maaaring umatras pa. Kaya harapin na natin ito ng buong tapang. Hindi sapat ang tapang, Ivan. Kailangan din natin maging matalino. Hindi tayo dapat bumangga sa pader ng basta-basta na lamang. Dahil baka tayo matulad sa gamu-gamong sumugba sa apoy nang walang kalaban-laban. Kumusta na po si Ivan? May communication pa ba sila ni Pearlie? Oo naman. Hindi nawala ang kanilang komunikasyon. Nagpakita na ho ba siya? 2 beses na siyang dumalaw sa kanyang anak. Wala ho ba silang nababangkit kung anong kanilang plano? May balak ho ba silang magpakasal? Wala pang sinasabi sa akin si Pearlie. Pero sa tingin ko naman, dun din sila pupunta. Bakit mo naitanong yun? Gusto ko lang malaman kung seryoso si Ivan at handa talaga niyang harapin ang pananagutan niya kay Pearlie. Nakikita kong maganda ang kanilang relasyon. Ang lambing nga nila sa isa't isa. Kasal na lang talaga ang kulang dahil para na silang mag-asawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mahirap ang trabaho sa construction. Kaya kung gusto mo, bibigyan kita ng mas maayos na hanap buhay. Sige po, sir. Salamat na lang po. Pare-pareho kayong lahat. Ikaw, si Pearlie, at si Carla. Ang tataas ng pride ninyo. Lupay-pay na nga kayo. Ayaw pa ninyong tumanggap ng tulong. Hindi po pride ang nakataya rito, kundi dangal at prinsipyo. Bakit, Ivan? Kaya bang busugin ang sinasabi mong dangal ang iyong kumakalam na sikmura? Maisasalba ba ng kahirapan ang iyong prinsipyo? Alam ko naman pong makapangyarihan ng pera. Pero hindi po lahat ng bagay ay kaya nitong bilhin. Sige. Bahala ka. Pero balang araw kakailanganin muli ng tulong ko. Lalapit at lalapit ka rin sa akin. Kakainin mo rin ng buong buo ang ipinagmamalaki mong prinsipyo. Isa lang po ang masasabi ko, sir. Ang langgam, kahit maliit, nararamdaman pa rin ang sakit ng kanyang kagat. Tama ka. Isang kagat lang ang magagawa ng isang langgam.
Dahil isang tiris lang ang katapat ng kanyang buhay. Yan ang lagi mong tatandaan. Congratulations! I'm so proud of you. Pinasaya mo ko. Salamat ate. Nagbunga ang tiyaga ko at ang kasungitan mo. Perfect combination. Kung hindi kita hinigpitan, malamang natulad ka na sa pasaway mong kapatid. How I wish. Narito rin si Ate Pearlie. Pati na rin si Itay. Ay, naku. Kalimutan mo na yung taong nagpapasakit ng ulo natin. Ate Carla, bahagi pa rin sila ng ating pamilya. Hindi mo na ba hinahangad na magkaroon tayo ng masayang pamilya? Di ba mas masaya kung kompleto tayong nagse-celebrate? Nasa kanilang diferensya. Kaya wala na tayong magagawa. Meron, Ate Carla. Kung magiging willing ka lang at hindi ka magmamatigas, posible pa kayong magkaayos ni Ate Pearlie. Sa totoo lang, kahit paano ay nabawasan ang pagkadismaya ko kay Pearlie. Dahil tinupad mo ang aking pangarap. Kaya sige, pag-iisipan kong bagay na yan. Pero ayokong mangako. Kaya wag ka munang umasa. Naku, tuwang-tuwa itong anak mo. Gusto niyang pinapaliguan siya. Tingnan mo, Pearlie. Nag-enjoy lang siya dahil Shield Bath Soap ang gamit niyang sabon. Presko kasi sa katawan eh. Kung sa bagay tama ka, kahit naman ako, Shield Bath Soap din ang gamit ko. Naku. Ay, teka, siya nga pala. Kahapon ang graduation ni Jason, hindi ba? Oo nga po eh. Hindi man lang natin siya nabati. Paano naman natin babatiin? Hindi naman tayo imbitado. Mukhang nagsarli silang dalawa ni Carla. Nagtatampo na nga rin ako kay Jason eh. Mukhang nahawa na siya kay ate. Ay nako, wag kang mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Balang araw, magkakaayos din at magbubuklod ang buo ninyong pamilya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Harold, ayon sa latest survey, nangunguna ka sa 4 na kandidato. Pero konti lang ang lamang mo sa pumapangalawa. Dikit ang laban nyo. Kaya nga ho, May. Di pa rin ako nakakatiyak. Incumbent ang kalaban ko. At kapag nagkadayaan, siguradong laglag ako. Aba, hindi po pwede ang ganun. Ang laki na kaya nung nagagasta natin. Mas mayaman ang kalaban natin, Ma. Kaya sana naman, hindi masilaw ang mga botante sa kislap ng salapi. Ako na sasagot. Hello? Teka, sino ka ba? Ano? Kung sino ka mang Judas ka, hindi ako natatakot sa'yo, buisit! Sino tumawag? Ewan ko, Ma. Wala sigurong magawa at ako pa napagtripan. Ay, bakit ba? Ano ba sabi sa'yo? May nananakot sa akin. Pinagbabantaan ako. Kala siguro nila matatakot ako.
Huwag mo yung babaliwalain. Bay, malay ba natin kung totoo ngang may nagtatangka sa buhay mo? Alas 6 pasado na pala. Napasarap ang tulog ko, Mukhang mahimbing din si Baby Jane. Teka, bakit parang nangingitim siya? Oh, Diyos ko! Inaapoy siya na lagnat! Tita Elvie! Tita Elvie, halika kayo! Tulungan po ninyo ako! Anong sabi ng doktor? Convulsion daw po. At critical po ang kanyang kondisyon. Pearlie. Kumusta na? Ano nalagay ng anak mo? Ikaw na naman. Para kang anino na lagi nakabuntot sa akin. Huwag ka magalit. Ako ang nag-text sa kanya habang paparito tayo sa ospital. Ang kulit niyo talaga, Tita Elvie. Hindi kayo nakikinig sa akin. Dahil alam ni Tita Elvie na ako ang dapat niyang pakinggan. Bakit? Magkano bang isinuhol mo sa kanya? Sandali lang, huwag kayo magtalo. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ang kalagayan ni Baby Jane. Ano ba talaga lagay niya? Nagkumbulsyon daw at naroon siya ngayon sa ICU. Kasalanan mo ito, Pearlie. Pabaya kang ina. Bakit akong sinisisi mo? Dahil ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Hindi siya magkakaganyan kung hindi ka naging pabaya. Kaya mananagot ka sa akin kapag may masama nangyari sa kanya. Teka muna, Harold. Bakit ka ba ganyan? Kung magsalita ka parang ikaw ang ama ni Baby Jane. Oo, Tita Elvie. Anak ko si Baby Jane. Ano ang magiging bunga ng pagkakabunyag ng nakagigimbal na katotohanan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Chiquit Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lester Liwanag, Olive Madrideos, Lloyd Cruz, Susan Robles, at si Vilma Borromeo sa papel na Carla. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Hindi mo na maaaring muli pang isubok ang iyong iniluwa. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng
DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala na! Wala ka ng karapatan! Dahil nang umalis ka sa pamamahay na ito, para mo na rin tinalikuran ang lahat ng iyong karapatan! Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa. Dito pa rin sa ating natatanging dula, May pangako ang bukas. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit hindi nyo tanungin ang inyong pamangkin? Totoo ba, Perly? Si Harold ba ang ama ng iyong anak? Opo, tita. Ang demonyong yan ang ama ni Baby Jane. Pero paano nangyari yon? Tama na. Huwag na kayong mag-usisa. Ang importante ngayon ay ang kaligtasan ng aking anak. Kaya kakausapin kong pinakamagaling na doktor. At magbabayad ako kahit magkano. Yan. Diyan ka magaling, Harold. Dinadaan mo sa pera. Akala mo siguro kaya mong bilhin ang lahat ng bagay. Kung sa bagay, kahit kaluluwa ko ay kayang tapatan ng pera mo. At barya lang ang katumbas nun. Tama na sabi, tumigil ka na. Matagal na ako nanahimik dahil binusalan mo ang bibig ko. Pero hindi na ngayon. Magsasalita ako hanggat gusto ko. Kung wala ka rin lang sasabihin maganda, manahimik ka na lang. Hindi mo ba ako naririnig? Hindi na ako magiging sunod-sunuran sa'yo. At hindi na rin ako natatakot. Sige, gawin mo ang lahat ng ibinanta mo sa akin. Patunayan mo sa iyong anak na isang halimaw ang kanyang ama! Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, ma. At huwag kayong mag-alala. Ligtas na sa kapahamakan ng inyong apo. At papaano ka naman nakatsak na apo ko nga ang anak ng babaeng yon? Paano ako magtitiwala? Gayong inahas niya ang sarili niyang kapatid. Huwag niyo siyang husgahan. Dahil wala kayong alam sa buong pangyayari. At bakit, Harold? Ikaw ba ang tunay na ahas?
Dahil tinuklaw mo ang kapatid ng iyong kasintahan. Tapos na yon, Ma. Kaya huwag na natin pag-usapan. Ito ang inyong tignan para makumbinsi kayo. Ano laman na envelope na ito? Tingnan nyo. DNA test? Yes, Ma. Pagkapanganak pa lang ni Pearlie, may kinausap na akong doktor para makuna ng DNA sample ang kanyang anak. At nag-match yun sa aking DNA. Ayan. Tingnan ninyo ang resulta. Positive. Ako nga ang ama. Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Wala akong balak na ibunyag ang katotohanan, Ma. Nabigla lang ako. Dahil iyon ang hinihingi ng pagkakataon. Paano yan? Anong sasabihin mo kay Carla? At isa pa, baka maiskandalo ka. Makakaapekto yun sa iyong kandidatura. Yan nga po nagpapasakit ng ulo ko ngayon. Hindi ko alam kung paano paplantsahin ang gusot na ito. Sigurado kayo, Tita Elvie? Narinig ko mismo sa bibig ni Harold. Ibig mong sabihin, matagal na nila akong ginagago? Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Hindi ko naman matanong yan si Pearlie dahil nakabantay si Harold. Hindi bale. Akong kakausap kay Pearlie. Ha? Malaki na ang atraso niya sa akin, kaya magtutuos kami! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti na rin ang nangyari. Dahil si Kuya Harold mismo ang naglaglag sa sarili niya. Teka, kamusta na pala ang anak mo? Okay na siya. Stable na yung condition niya. Bakit naririto ka? Sino ang nagbabantay sa kanya? Naiilang na kasi ako kay Kuya Harold eh. Tapos naroon din ang kanyang mama. Baka may marinig ako hindi maganda kung ano pa masabi ko. Hindi mo dapat iniiwan ang anak mo. Paano kung iuwi yun ni Kuya Harold at hindi na isuli sa iyo? Magkakamatayan muna kami bago niya makuha si Baby Jane. Mabuti naman at nadat ng kita rito. Ate? Ayun ka talaga? Hindi ka lang suwail na kapatid! Traidor at haliparot ka rin pala! Wala kami relasyon ni Kuya Harold. Nagkaanak kayo ng walang relasyon? Ano yun? Nagkamutan lang kayo ng makati sa inyong katawan? Pinagsamantalahan niya ako! Hindi totoo yan! Hindi ganun ang pagkatao niya! Ganon din ang pagkakakilala ko sa kanya. Ang buong akala ko, gentleman siya. Pero nagkamali ako. Nahulog ako sa isang patibong. Inaya niya akong kumain sa kanyang opisina at nilagyan niya ng pampatulog ang iniinom kong soft drinks. At nang magising ako, magkatabi na kami sa kama. Walang yaka. Anong ginawa mo sa akin? Pasensya na, Pearlie. Masyado ka kasing maganda. Kaakit-akit. Kaya nabighani ako sa iyong alintog. Pagbabayaran mo ito, Kuya Harold. Magbabayad ka! Sige. Sabihin mo kung magkano. Kung magkano ang puri mo. Name your price at babayaran kita. Kahit magkano. Kaya kong bilhin kahit ang buhay mo. At buhay ng mga taong malalapit sa'yo. Pinagbantaan niya ako. Kaya nanahimik na lang ako. Hindi totoo yan! Hindi yun magagawa ni Harold! Totoo ang sinasabi ni Pearlie, Ate Carla.
Dahil na magbunga ang kanyang kahayupan, ay ako naman ang pinagbantaan niya. Ikaw ang aako sa ipinagbubuntis ni Pearlie. Kahit hindi mo sabihin yun, yun talaga ang gagawin ko dahil mahal na mahal ko si Pearlie. Very good. Madali ka naman palang kausap. Pero babalaan pa rin kita. Huwag na huwag mo kong kakalabanin. Dahil alam mo kung saan ka pupulutin. Ate Carla, biktima tayong lahat ng kahayupan ni Kuya Harold. Hindi natin ito ginusto. Kaya sana naman, mapatawad mo na ako. Hindi ko pa kayang harapin si Carla. Kaya hindi muna ako magpapakita sa kanya. Meron na akong ginawang sulat. At si Mama na ang bakalang magbigay sa kanya. At sana naman, mapatawad niya ako. May humarang na fan sa aking harapan. At may mga lalaking bumaba. At may dala silang baril. Oh my God! Tutudasin ako! Wag! Wag! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit po ganon? Bigla talaga umalis na hindi nagpapaalam. Nabigla rin ako, Carla. Wala man lang siya pinakitang palatanda ang iiwan niya na ako. Kaya pala hindi ko siya makontak. Dahil ayaw na niya akong makausap kahit kailan. Siya nga pala. May iniwan siyang sulat para sa iyo. Sandali, kukunin ko sa bulsa ko. Eto. Kunin mo. Carla? Gusto kitang kausapin ng personal. Subalit hindi ko alam kung paano kita haharapin. Napakalaki ng nagawa kong kasalanan. Kaya hiyang-hiya ako sa iyo. Nabighani ako sa iyong kapatid. At hindi ko napaglabanan ng tukso. At nagapi ako ng aking makabuntong pagnanasa. Pinagsisisihan ko na yun. Kaya patawarin mo ako. Ihingi mo rin ako ng tawad kina Pearlie. Dahil naging biktima siya ng aking kahayukan. Pati na rin kay Ivan. Dahil maging siya ay aking kinasangkapan upang mapagtakpan ang bunga ng aking malaking pagkakamali. Mahal na mahal kita. At inuulit ko, patawarin mo ako. Nagsusumpa mo, Harold. Harold. Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala. Dahil tutulungan kita. Maraming trabaho akong pwedeng ibigay sa iyo. Depende yun sa kakayahan mo. Talaga po. Marami pong salamat. Isa lang naman ang hihingin kong kapalit.
huwag mo sana akong pagkakaitan ng karapatan sa aking apo. Siyempre naman po, meron po kayong karapatan. Dahil lola kayo ni Baby Jane. Salamat. O sige, anytime pwede mo akong puntahan sa opisina. Sige po, uulitin ko po. Maraming po salamat. Oh, sayang. Napornada ng dilihensya ko. Grabe talaga kayo, Itay. Ha? Mas pinangihinayangan pa yata ninyo ang inyong dilihensya kaysa kay Harold na siya mismong nagsusustento sa inyo. Siyempre. Nalulungkot din ako sa pagkawala niya. Ay, siya nga pala. May bakanting posisyon sa eskwelahan ni na Harold. Baka gusto ninyo mag-apply. Anong posisyon? Sa maintenance department. Hmm, Mabuti na yun, kaysa tatambay kayo rito sa bahay. sige na nga. Hindi mo naman ako susustentuhan, kaya obligado akong magbanat ng buto. Napatawad ko na si Harold. Kaya sana naman, may mapatawad mo rin siya. Wala naman akong mapapala kung magkikimkim ako ng galit. Dagdag pabigat lang yun sa dibdib. Kaya, pinapatawad ko na siya. Patawarin mo rin ako. Dahil nakimkim ako ng galit sa maling dahilan. Kalimutan na natin yun, ate. Ang importante, magkakasundo na tayo. Siya nga pala, anong balak ninyo ni Ivan? Kailan kayo magpapakasal? Napag-usapan namin ang bagay na yan. Within this year, magpapakasal na kami. Ikaw, ate, may bala ka pa ba mag-asawa? Siyempre naman. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Dahil sa kabila ng lahat, ay naroon pa rin ang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan. Alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang hindi mo na maaaring muli pang isubo ang iyong iniluwa. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Chiquit Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lester Liwanag, Olive Madrideos, Lloyd Cruz, Susan Robles, at si Vilma Borromeo sa papel na Carla. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiak. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Ben Mercado.
Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.